Palakpakan natin si Lord. Be seated. Magaling na kayo. Amen. And, wow, talagang kahit gabi, marami tayo. Praise the Lord. Parang pwede tayong mag-9 mornings sa December, ah. Okay. So, bakit gabi ang service natin o yung paglilingkod natin ngayon? Kasi nakakita kami ng announcement from NGCP from 6 a.m. to 6 p.m. walang kuryente. Ngayon, kasalanan din namin. Hindi namin nabasa na doon lang sa portion of Balsik. Portion, ibig sabihin, mangilan-ngilan lang. Tapos, doon pa saan ba ang Balsik extension? Pinagpala. O, doon, which is malayo. So ngayon, kaninang umaga, inaabangan ko na mamatay yung aircon para magising ako ng alas 5. Kasi natulog ako 4 a.m. So kapag namatay aircon, gigising ako ng 5 a.m. Aba, nagising ako alas 10, may aircon pa. Sabi ko, sana tinuloy na. Bakit? Ano nangyari? And then I asked God, why? Kasi ako, sabi nga ni Tita Beth kanina, dapat para tayong mga bata na laging nagtatanong sa Ama, Lord, ba't gano'n? Nakala ko ba wala? Bakit nilipat mo ng gabi? Bakit mo pinahintulutan? You know, there are things na ni-reveal ang Panginoon. Una, sabi niya, pay attention. Sa ating lahat to, pay attention. Kapag magbabasa ka at may binabasa ka, dapat hindi mo lang babasahin ng binabasa ng mata. Dapat unawain. Pay attention. At hindi ka mamimili. Do not be selective. Basahin mo lahat kung anong nandoon. Kasi ang binasa ko lang, date and time. Nalimutan kong basahin yung venue, kung saan. Paano pala kung walang kuryente yun sa Pampanga? Diba? Tama, mali. So ano daw? Pay attention. And do not be selective sa babasahin mo. The same way sa Bible. Ang dami nating hinihingi, ang dami nating inaantay, pero ang tanong, pag nagbabasa ba tayo, inuunawa natin? Kasi lahat ng sagot sa tanong natin, nasa Bible. So I would like to encourage everyone. Kung gusto nating malaman ang katotohanan, the truth, pay attention when you read the Bible. Amen? So can you tell your neighbor, pay attention. Diba? Kasi diba nadideceive tayo. Nalilin lang tayo ng kalaban. Yung akala natin, alam natin, pero hindi pala. So bigla akong napabalikwas kanina na hindi lahat ng pumapasok sa church, Kristiyano. Sabi ko, bakit God? Dahil hindi lahat nagbabasa ng Biblia. Mahalaga po bang pagbabasa ng Biblia? Yes. Kasi dito natin makikilala ang Diyos. So kung hindi ka pa nagbabasa ng Biblia, mag-repent ka na and start reading the Bible. Amen? So pay attention. Amen? And one more thing, God allowed it to happen. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Bakit? Dahil gusto malamang i-authenticate ni God kung totoo ba ang pananampalataya ng mga taong sumasamba sa kabataan. Na kung ililipat ba ng oras, papasok pa ba sila sa simbahan? And praise the Lord, tingnan niyo po hanggang doon pa rin. So palakpakan ninyo ang mga sarili niyo, well done. No? Well done, faithful servant of God. Alright. So handa na kayo sa ating mensahe ngayon? October na, anniversary na natin. Ika-7 taon na natin. And alam nyo ba na way back 2023, hinanda ko na ang title ng ating anniversary. At ang title dapat natin is A New. Pagbabago, bago, a new. Pero wala akong peace of mind. And I keep asking God, God, tama ho ba itong narinig ko na ito ang magiging team namin? But the Lord is very silent. Fast forward, nung June, sa district camp natin, sino sumama sa district camp? Taas kamay. Kaya ako nagpo-post ng reels, naalala ko yung district camp. Dahil ginagawa ko ang teaching natin. So napapost ako. So, sinong nag-enjoy? Ang saya, di ba? One heart, one purpose. So, isang puso, isang layunin. And I remember during that time, sa 3 araw, lagi kong naririnig yung word na beyond.
Habang nagtuturo si Sister Esther, isa sa mga leader, si Pastor Ferdy, and then may nagsasabi, kapag yung mga worship leader, narinig ko lagi yung beyond. No, beyond o higit pa. And it resonates into my spirit na parang sabi ko, God, gusto mo bang palitan namin yung aming theme sa anniversary? And silent na naman si Lord. Hanggang sa yung last worship natin sa last day, no, I remember I was really in the spirit and nakaniig ko ang Panginoon and I heard Him say, go beyond and expand. And then, di ba, pinakuha tayo ng bato? Pinasulat yun sa atin, di ba, sa SS para malaman natin. So, ang ginawa ko, ito yung bato ko, literal. Ang nilagay ko, go beyond, expand. Ibig sabihin, alam niyo yung beyond, higit pa, mahaba, malaki, and then mag-expand, lumaki, lumago. Tama? So, sabi dito pa rin is, move forward. Kumilos ka, mag-move forward ka. Bow down and intimacy. Marami ako sinulat dyan. Pero, surprisingly, nung tinanong ko ang aking magandang asawa, si Chin Chow Yen, sabi ko, patingin nga nang sayo kasi sabi ko, merong binigay sa akin si Lord na word. Gusto ko lang i-confirm. Bilang ako, matigas ang ulo ko, I'm a stubborn person, mahilig ako makipag-diskusyon sa Diyos. Lord, tama ba to? Confirm mo nga. At ang confirmation ko normally, through my wife. Kasi, di ba sabi nila, iisang puso, iisang bituka. Guess what happens? Ito ang kay Chow Yen. Beyond. So, pareho kami. Go beyond and beyond. And, actually, may picture pa siya. Mahilig sa drawing asawa ko eh. Jesus is waiting for you. Amen? No? Hindi pa rin ako nakontento. Tigas ulo, no? God, gusto ko pa, mga tao na may alam sa propesiya, they should prophesy over me. And alam niyo naman, July, dumating si Stella at si Patrina, who are my friends who are there. They normally prophesy. And they prophesy to me and tell me that do not be afraid. Huwag kang matakot. Get your bag and move forward. So, confirm. Ba't ko sinasabi to? Because on that day, while we are praying, the Lord gave me a word. Isaiah chapter 54. Basahin po natin. Anong gusto nyo? Tagalog o English? Tagalog. Tagalog o English? Tagalog. Isaiah 54. Palakpakan natin ang MM. Isaiah 54, verse 1 to 6. Sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon, umawit ka, Jerusalem. Ikaw na parang babaeng baog. Umawit ka at sumigaw sa tuwa. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat kahit na iniwan ka ng iyong asawa, mas marami ang iyong magiging anak kaysa sa babaeng kapiling ang asawa. Gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Huwag mong liliitan. Gumawa ka ng mas malaking bahay. Huwag mong liliitan. Anong ibig sabihin nito? Go beyond, expand. No? Kasi kung magdarasal tayo lagi ng dumami tayo, makakonect tayo sa maraming tao, ibahagi ang magandang balita, pero ang liit ng church natin, matutupad ba yung mas madami? Hindi, kasi hindi tayo handa. That's why God is speaking to us normally na maging handa ka. Kaya kapag nagdarasal po tayo, bago tayo magdasal, isipin natin, handa ba tayong tanggapin yung pinagdarasal natin? For example, nagdasal yung mga kabataan. Lord, pengi mo naman ako ng love life. Pero hindi mo binigay yung specific. For example, love life lang hiningi mo, pero hindi mo hiningi na yung magiging asawa mo is Kristiyano, mabait, may pera. So lahat kabaligtaran. No? So the same way with this, kung paano kumilos ang Panginoon kay Prophet Isaiah. So propeta si Isaiah, ang sabi niya, gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Huwag mong liliitan sapagkat lalawak ang iyong hangganan. Amazing. Wala pa ba? Lalawak ang iyong hangganan. Sasakupin ng iyong mga mamamayan ang ibang mga bansa at kanilang titirhan ang mga lungsod na iniwan. Huwag kang matakot dahil hindi ka mapapahiya.
Tanggapin nyo yan, ha? Huwag kayong matakot dahil may pangako ang Diyos sa ating lahat. Malilimutan mo na ang kahihiyan ng iyong kabataan at pagkabalo, sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Can you tell your neighbor, Panginoong makapangyarihan ang Panginoon natin? No? Makapangyarihan ang Diyos na sinasamba natin. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang inyong tagapagligtas. Tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Isn't it amazing on how the Lord spoke to me and through this verse na gusto ng Lord, we will enlarge, go and beyond. At doon po nanggaling na ang tema ng ating 7th year anniversary is 7 and beyond. Palakpakan natin ng Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, nagmumula lahat sa Diyos. Hindi tayo titigil sa 7 taon. Hindi tayo titigil sa 500. Higit pa ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. And a little bit of background, itong book of Isaiah, si Prophet Isaiah, tinuturo niya dito, he foretells the suffering of Christ. Maghihirap si Kristo. Bakit maghihirap si Kristo? Bakit ipapako si Kristo? Dahil ito yung foreshadowing that there will come a time that we will all flourish. Ano yung flourish? Mamumunga, lalago. Amen? Hello, are you with me? No? So ano ang ibig sabihin nito? Pastor, anong relevance niyan sa atin? Yang si Jeremiah, ginamit ng Diyos Ama para sa mga Israelita. Hindi naman tayo Israelita eh. Kaya nga sabi diyan, ang pag-ibig sa Jerusalem, taga-Balsik tayo. Taga-Bataan tayo. So, ibig sabihin, hindi para sa atin yan. No, this is not for us. No, this word is addressed to T-O, to the Israelites. Para sa kanila yon. Pero, in our modern time, sa panahon natin, this is also for, F-O-R, for us. Para sa atin din siya. Bakit? Dahil si Jesus, in-extend niya ang pagpapala sa mga hentil, to the Gentiles. And praise God, dahil kayo na nakakapakinig ng magandang balita, God is extending the good news to you para makasama tayo doon sa kaharian ng Diyos, sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Amen? And that's why it has a relevance that we will not remain small. Nagsimula kami dito sa Hope Bataan, kaming mag-asawa, under the mango tree. Hindi namin pinuputol ang mangga dahil diyan kami nagsimula. 2 kami, naging 3 kami, naging 5 kami. And look at us now, napakarami na natin. Sa status po natin, kasama ang kabataan, ang youth, ang kids, at lahat ng mga adult natin, nasa 7 munisipyo na po tayo ngayon. Meron sa Bagak, meron sa Orani, sa Balanga, sa Dinalupihan, sa Hermosa, sa Lubao, at sa Abukay. Ang total po natin, based on our statistics, is 819. Why? From small, God can make it big. Pero titigil ba tayo sa 800? Hindi. Dahil hanggat buhay tayo, makikipagkaisa tayo sa kalooban ng Diyos. That's why He said, Lucky, tell everyone that we should go beyond. No, lalabas na tayo ng Bataan. Pwede na tayong mag-Zambales, Bulacan, buong Region 3, buong Pilipinas, hanggang buong mundo. No? And I want all of us, to take this seriously. Kasi, sa totoo lang, ang tema taon-taon ng ating anniversary nagbabago. The theme will change every year. Tama, mali? No, ang oras, ang panahon natin nagbabago. Tama? Kung 7 tayo ngayon, next year, pang ilan natin? 8 years. Yung ang katawan natin nagbabago. Tama? Dati 70 kilos ako, ngayon 92. No, praise God. Dahil next year, 69 na lang. In Jesus' name. No? So, nagbabago. Lahat nagbabago. No? Everything in life is changing. Naniniwala ba kayo na lahat nagbabago? No, minsan nga, nagbabago din yung itsura natin eh. Tama, mali? Nagbabago din ugali natin. No, alam nyo ba si Ma'am Wilma, kaklase ko?
Hindi ganito ang ugali namin ni Ma'am Wilma dati. Ugali keng basan. No? Galing kami sa putikan. Dahil hindi namin kilala si Kristo. Ang alam namin dati is magyabang. No? Siya ang tinatawag namin Jessa Saragosa. Alam niyo bang magaling siyang kumanta? Lagi po yung umaakyat sa amin, sa classmate namin, no? sa table ng teacher. Gagano yan, porang di ko yan. Pero, nakita niyo ba siya kanina? Sobrang excited niya. She is speaking about the truth of Jesus Christ. Diba? Palakpakan natin ang Lord. Ang Panginoon, kaya niyang baguhin kahit ano. Dahil Diyos siya. Sa mga nakakakilala sa akin, kilala niyo rin ako. Manginginom, porn addict, babaero. Bawat purok yata nun, may syota ako eh. Syota pa nga yung tawag ko, ngayon dapat girlfriend. Diba? But God has changed my heart. Alam niyo ba that even me, di ako makapaniwala, pastor ako? Pero isa lang pinaniniwalaan ko, walang imposible sa Diyos. Sino nag-enjoy dun sa kanta? Walang imposible sa ating Diyos. Diba? O, tama na. Baka ma-discover tayo. Kapatid, kung kayo ay narito, may kanya-kanya tayong problema. Problema sa pera, problema sa pangkalusugan, problema ang love life, problema sa split ends mo na hindi mawala-wala, kayang baguhin ng Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos. Everything in this world can be changed. But do you know that we have an unchanging God? Amen. Our God is unchanging. Hindi nagbabago ang Diyos kahapon, ngayon, hanggang bukas. And I know and I believe that we can move forward. Kayang gawin ng Diyos na tayong lahat hindi lang 800, bagkus we can be 1,000 worshipers. Palakpakan natin ang Lord. That's why this evening, kailangan nating maging rooted sa values. Ano ba yung values? Ano sa Tagalog ang values? Ha? Kahalagahan? Hello, ano ang values? Values education. Oh, ano yung values? Somehow these are disciplines na kailangan natin pahalagahan. Mga bagay na dapat nating isa isip, isa puso at isa buhay. No, yun yung mga panghahawakan natin so that we can prepare what is yet to come. Kung tayong lahat magdarasal ng beyond. Okay? For example, our church, we will go beyond. Lalaki tayo, mas dadami tayo. Hindi ba dapat maghanda tayo? Kasi hindi pwedeng mangyari ang dapat mangyari na kalooban ng Diyos na hindi ka naghahanda. So we must align ourselves to the will of God. That's why tonight, I prepare, this month, sa buong Oktubre, huwag kayong mananawa, ako ang magtuturo. Isang buong buwan, ha? Okay. So, week 1 ngayon, pag-aaralan natin is three-part series ng Beyond. Beyond, week 1, Beyond Loving Neighbors. Can you say loving neighbors? Loving neighbors. Bakit kaya loving neighbors? We need to refresh yung buhay natin dahil tayo ay mga taga-Hope Bataan family. Sino ba talaga tayo, lalo na sa mga bago natin na kaibigan na nandito? This is Hope Church. Itong Hope Church, this is your home. Ito yung tahanan ninyo. We are not a perfect church, but we have perfect God. Very good, no? Alam nyo ba na hindi lang dapat tayo pumupunta dito sa simbahan para matawag na church? Kasi hindi naman to ang church eh. Sino ang church? We are the church. Can you say to your neighbor, I am the church? I am the church. No? We are the church. We don't just come to church, but we are the church. Tayo ang simbahan. At bilang simbahan, bilang organisasyon, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, kayo ba gusto nyo bang lakaran ang isang buhay na wala kayong layunin? Hello? Para ibahin natin, sino dito ang nabubuhay ng walang pangarap? Lahat may pangarap? Lahat may gustong matupad? Bakit? Because that will be your hope. Kung ikaw, mabubuhay ka ng walang vision, mabubuhay ng walang pangarap, mabubuhay ka ng walang inaasam-asam na pangyayari,
in the future, you will just go with the flow. Ang tawag sa'yo, lakwents. You know what is lakwents? This is a French word. Lakwents. Lakwents. Alam niyo lakwents? Lakang kwenta. Para ka lang tambay na dinadaan-daanan. Kumbaga ba sa isang plastic bag na tinapon sa ilog, sumusunod ka lang sa agos na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Well, kung ganun ka at wala kang vision sa buhay mo, lakwents ka. And I hope and pray na hindi tayo ganun. That's why sa church natin, ano yung layunin ng church natin? Para sa kaalaman ng lahat, to fulfill the Great Commission. Tuparin natin ang dakilang komisyon. Ba't namin tutuparin yan? Ano ba yan? Kasi si Jesucristo ang nagsabi niyan. Basahin natin sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Sabay-sabay with a loud voice. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Napakaganda ng iniwanan ni Jesus Christ. Kumbaga, ito yung last and will testament ni Jesus. Meron tayong inheritance. Ano yung inheritance? May pinamamana sa atin si Jesus Christ. Sinabi niya to sa mga tagasunod niya that time, sa mga disipulo niya. But this time, the relevance of this is we are taking the principle from the Bible na dapat tayo din ay sumunod. Dahil ikaw ay may kabuluhan. Dahil ang buhay na binigay sa atin ni Jesus Christ is mahalaga. Ano ba ang kapalit ng buhay na meron tayo ngayon? Namatay si Kristo sa kalbaryo ng krus. Kung isang tao namatay, binigay niya ang buhay para maligtas ka, babaliwalain mo ba yung buhay na meron ka? Huwag ka sumama sa mga lakwents. Dapat dun tayo sa may kabuluhan. May kabuluhan. In this context and in this verse, if you will notice, sa beginning, sa verse 18, God promises authority. May pinangako ang Diyos sa atin na otoridad. Sabi niya, so lumapit sa kanila sa Jesus, sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan. So kung ang kapangyarihan ay kay Jesucristo, at ngayon tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Diyos, anong ibig sabihin nun? Meron din tayong kapangyarihan. Can you tell yourself, meron akong kapangyarihan? And then in the ending, on the last part of it, sa verse 20, kung papansinin ninyo, meron pangako na naman. Ano yung pangako niya? Sabi niya dito, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Isn't it amazing na ang Diyos na nagbigay ng isang instruction na kung anong dapat natin gawin, nagbibigay din ng pangako. Don't worry, I will be with you. Hindi don't worry, be happy. I will be with you. God is promising His presence. So kung talagang tayo nag-iisip, umpisa pa lang, binigyan tayong authority. Pag in the middle, natatakot ka, doon sa dulo, huwag kang mag-alala, nandito ako. Pero in between this, God said this. Ito na yung dapat nating gawin. Ano sabi niya? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Sino ba yung mga lahi? Lahat ng humihinga. Bawat tao na makikita natin, Filipino, Chinese, Japanese, whatever it is, Burmese or Indonesian, Malaysian, lahat yung mga lahi. Kaya po natin ginagawa ang ginagawa natin na loving neighbor. Kaya po tayo lumalapit sa mga tao at iniimbita natin sila sa church dahil ito ay utos ng Panginoong Hesukristo. At sabi niya dito, gawin nyo silang hindi tagapakinig. Parang hindi kayo natuto last week. May you never lose the wonder. Kung may bibig ka, gamitin mo. Kung makipag-chismis kayo, anak ko daldal. Mag-amen mo, anak ko tamad.
Okay, balik tayo. So, puntahan natin. Ang sabi dito ni Jesus, taga-sunod. Tanungin ko kayo. So, habang buhay ba, dito sa Hope Bataan, uupo lang kayo at makikinig? Ang tunay na taga-sunod, makikinig at kikilos. Pamalakpak sila, kikilos. Kumilos na ba talaga tayo? Anong kilos? Galaw-galaw? Mali. Zumba-zumba? Uy, kumilos ako eh. Hindi yun ang kilos na sinasabi ni Jesus. Ano yung pagkilos na sinasabi ni Jesus? Sabi niya, bautismuhan nyo. Sino? Yung mga lahi, ibig sabihin lahat ng tao. Saan? Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Ano pa ang pagkilos na gusto ni Lord? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan nyo yung promise na. Kaya nakita nyo kanina yung teaser nung Making Disciples and Beyond. Galing nung artista natin, no? No? Nakita nyo si Princess? Ayan, isa pa si Princess, no? Schoolmate ko yan. Alam nyo bang ang taray niyan dati? Palamura yan! Panayang makigunutan! Pero praise the Lord, she is here. Nasumpungan niya ang Panginoong Jesucristo. Akalain mo bang maging artista siya? Tama? Nakita niyo si Liza. Tama? All of us came from Burak. Madumi tayo dati. Sobrang dumi natin. Marami tayong kasalanan. Tama, mali? No, pero dahil sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo, dahil merong sumunod doon sa sinabi ni Kristo sa Biblia na ibahagi ang magandang balita at pinatanggap tayo. Sinabi nilang si Jesus Christ is the only way, the truth, and the life, we are cleansed. Nilinis tayo. Remember yung sinabi ko last week? Huwag kayong babalik sa putik. Kasi pag bumalik ka sa putik, baboy ka. Baboy ka ba? Hindi. So anong gagawin natin? Pag nalinis ka na, magpatuloy ka sa kalinisan. So that's why we must fulfill the Great Commission. Naintindihan? May vision. Ano yung vision? Lakas. Anong Great Commission? Amen. May may delay. Ano, mahina wifi dyan? Naglag? Alright. So, authority of God has been given to us. Meron dapat gawin. God's presence will be there. Now, para ma-fulfill to, may 3 mission tayong gawin. Dapat gawin. Ano yon? Love neighbors, make disciples, plant churches. But before I will share to you yung love neighbor, I want to address this. Sa lahat ng mga matagal ng Kristiyano, taas kamay. Yan. Tagal. Ang matagal na sinasabi ko is from 3 years and above. Ayan, ang dami. My question, matagal ka ng Kristiyano. Are you still in the game? Are you still a part of the community of Jesus Christ believers? Lakas nyo mag-amen, ha? Tatanungin ko kayo mamaya. Kasi ito yan eh. Gaya sa isang basketball na laro, na liga. Isang team tayo. Pero kung halimbawa, ang isa sa atin ay lagi lang nakaupo. Ang tawag doon, naka-bench. Pag naka-bench, player ka, pero wala claquents ka. Tama, mali? Hello? Buti pa yung water boy, may pakinabang eh. Kasi yung tagabigay ng tubig, may ginagawa. Tama? Pero kung halimbawa, player ka, kasama ka doon sa mga nilista, pero never once kang naglaro. Tapos, ang mangyayari, may finals. Sa finals, ipapasok ka ngayon ni coach. Oh, halika, laro tayo, finals na. Galaw-galaw para makuha natin yung trophy. Sabi mo pa rin, coach, naiya ako eh. Gusto mo lang pala yung uniform, pero ayaw mong maglaro. No, this is serious. The same way with Christianity.
How can you call yourself Christian if you're not doing anything? Uniforme ka lang, pero hindi ka tunay na manlalaro. That's why I said, hindi sinabi ni Jesus na gawin mo silang tagapakinig. Ang sabi ni Jesus, gawin mo silang tagasunod. Pag sumusunod sa salita ng Diyos, may ginagawa. Let me question you now, sa mga may tunay na Kristiyano. Ilang kaluluwa na ang naihatid ninyo sa kaharian ng Diyos? Kung ikaw, 20 years ka ng Christian, ilan na ang naimbitahan mo, ilan na ang nabahaginan mo ng magandang balita? Kung sa 20 years, 3 pa lang, do you think you are an effective Christian? No. Let me challenge you. This is your time. Kung gusto natin na maglaro tayo at maging tunay tayong Kristiyano na hindi lang tagapakinig, let's start by loving our neighbor. Mahalin natin ang mga kapwa natin. Kasi with all honesty, kung kahit na nagdasal ako ng sangkatutak na gifts of the Holy Spirit, nag-i-speak in tongues ka, pag nagpipray ka, nai-slain sila, pero wala namang pagbabago. Does that make sense? Is it good? No. Hindi sinabi ng Diyos na mag-speak in tongues ka lang. Ang sinabi ng Diyos, we should have fruits. Amen? Now, let me tell you, sa lahat ng mga Kristiyano nandito, anong dapat niyong ikahiya for preaching the gospel? Anong pagkukulang natin? Wala tayong kulang. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Tama? Pag natatakot ka, naiiyak ka, sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, kasama mo ko. So, anong problema? The problem is decision. Okay? Now, sino naman po yung mga bago? First timer, taas kamay. First time. Ayan. Palakpakan natin sila, everyone. Alam niyo ho ba na hindi aksidente kung ba't nandito kayo ngayon? Dahil bilang bago kayong tagapakinig ng magandang balita, salamat sa Diyos, gusto niya na kayo man ay magkaroon ng purpose in life. Maaaring sa ilang taon ninyo na nabubuhay, walang nagsabi sa akin na gusto pala ng Diyos nung lumikha ay makipag-partnership ako sa Kanya para lumawak yung kaharian niya. Then this is the right time. God brings you here for a purpose. Kung ano man ang sitwasyon natin, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, mahal kita anak. It is never too late. Amen? Palakpakan natin sila. Ang encouragement ko sa atin lahat, mga kapatid, before I will, wrap it up. Don't just join Hope Church. Huwag lang kayong sumali sa Hope Church. But I hope and pray you come here to join what God is doing in this church. Naintindihan nyo? Not just join this church, but to join what God is doing in this church. Meron kasi, papasok sa simbahan, labas-masok lang. Pero meron din namang iba, pumapasok dahil nakikita nila na kumikilos ang Diyos sa simbahang ito. Amen, amen. Dapat pumapalakpak doon. Sorry. Di nyo narinig yung testimony ni Ate Beth? Tita Beth? Sabi niya kanina, naghumingi akong sign. And I believe it is the Holy Spirit who led her to be in this church. Ako nagagalak ako, glory to God, not mine. Wala po akong credit dito, pare-pareho tayo. I also believe that Jesus is here. Yeah? Yun po ang maging motivation natin ba't tayo pumupunta sa church? Because we see that Jesus is present in this church. Amen? No? So, pwede ho ba tayong magtulungan? No? Magtulungan dun sa unang misyon ng church natin, let us love our neighbor. Loving our neighbors and beyond. No? Meron tayong core values na kailangang matutunan in loving our neighbors. Una is, gospel should be our motivation. Ano ba yung
motivation? Gospel. Ang gospel is the good news. Anong ibabalita at ibabahagi natin kung hindi natin alam ang magandang balita? Tama, mali? Ano ba yung magandang balita? Ang magandang balita is Jesus Christ was born for the salvation of mankind. Nabuhay si Jesucristo para sa kaligtasan natin. Namatay siya dun sa krus at nabuhay na maguli ng ikatlong araw para maligtas tayo. That is the gospel. Yun dapat ang maging motivation natin para magmahal tayo ng kapwa natin. Bakit? Kasi lahat tayo makasalanan. Sino dito ang walang kasalanan? Meron na wala? Wala. Romans 3 verse 23 sabi niya, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala. No? Lahat tayo ay makasalanan. Pastor ka o hindi, makasalanan ka. Tama, mali? No? Bata ka o matanda ka, makasalanan ka. Tama, mali? Mataba ka o payat ka, makasalanan ka. Tama, mali? No? Bill Gates ka o normal na tao, makasalanan ka. Tama, mali? No? Mahirap, mayaman, makasalanan. Edukado, mangmang. Puti o itim. No? Mabait o sobrang sama. Ha, pastor? Kahit mabait? Yes. Kahit na para kang Santissima Trinidad. Alam mo yun, yung parang tuwing lalakad ka is, Pastor, galit na ako. You're still a sinner. Why? Dahil lahat ng nabubuhay sa mundo, they are born sinners. We inherit the sin of Adam and Eve. Kung tayong lahat ay makasalanan, tama ba ang sabihin na walang makakapagligtas sa sarili natin? Hindi natin kayang iligtas sa sarili natin. So kung tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. At sinong tagapagligtas natin? Si Jesus Christ. This is the reason why Jesus had to die. Bakit kailangan mamatay ni Jesus? Because we are all sinful. Lahat tayo makasalanan. And I know, lahat tayo dito, we are in between. Doon tayo sa in between ng matanda at bata. O kaya, ikaw yung bata, ikaw yung matanda. Kasalanan tayo. Lahat tayo makasalanan. Kahit marami ka pang charity, makasalanan ka. No? And kailangan natin si Jesus. Hindi natin kailangan hindi yung magagandang gawa natin na magliligtas sa atin, guys. Ha? Surprisingly, hindi natin kailangang mabait. No! I'm not saying na hindi tayo dapat gagawa ng mabuti. Ang sinasabi ko dito, hindi sapat na mabait ka para pumunta ka sa heaven. Dapat alam nating lahat, lalo na tayong mga Kristiyano, kung paano natin to ibabahagi sa ibang tao. Because that is a sign of loving our neighbor. Paano mo masasabing mahal mo ang kapwa mo kung hindi mo alam ang totoong nasusulat sa Biblia? Paano mo maibabahagi ang isang bagay na hindi mo alam? That is loving beyond. Hindi ka uupo lang. Kailangan mong paghirapan. Hindi ko sinasabing paghirapan ng kaligtasan, because it is grace. Biyaya. Biyaya ang kaligtasan. Pero yung paglago natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, let's admit it, may effort. Tama, mali? Tanungin ko kayo, maniniwala ba kayo sa isang tao na sasabihin niyang, I love you, pero wala siyang ginagawa sa'yo? I love you kang I love you. Wala na kang manggagawan. Because true love is an expression. Dapat ginagawa, may nangyayari sa atin. Now, let me just share to you a very quick testimony. Madami kaming ginagawang mga funeral service. Ano yung funeral service? Yung sa mga patay. May narinig akong isang kaibigan ko, sabi niya doon sa namatayan, huwag kang mag-alala, bro. Mabait naman si Kumari. Nasa heaven naman siya. Kasama niya si Jesus. O umamin tayo, somehow dati ganun ang paniniwala natin. Mabait naman siya. Nasa heaven siya, kasama niya si Jesus. Let me break it to you. Not true. Di totoo. Hindi palibasa mabait ka sa heaven ka.
That's why, habang buhay pa ang tao, ibahagi mo na ang magandang balita. Dahil kapag namatay na ang minamahal mo sa buhay at sasabihin mo sa akin, Pastor, pwede mo bang ipag-pray yung mahal ko sa buhay na nasa kabaong? No. Wala na. Deeds na eh. That's why as born-again Christians, we don't actually pray for the dead. Dahil habang buhay sila, sinayang nila yung dapat sana, nagmahal na tayo kay Lord, nagmahal na tayo sa kapwa. Pero pag patay ka na, may magagawa pa ba tayo? No. That's why, church, hear me out. Habang may buhay pa tayo, ibahagi natin ang magandang balita. Dahil hindi lahat ng taong mabuti pupunta sa heaven. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi Bible, John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sino lang ang pupunta sa heaven? Huwag niyo ako sagutin. Intindihin niyo yung John 3:16. And let me tell you, not everyone believes Jesus is Lord. Maraming tao hindi naniniwala na Diyos si Hesus Kristo. Wala akong iiwanang statement pero basahin nyo yung John 3:16. No? Good people can go to hell. Bad people will go to hell. It is not about what we can do. It is not about kung sino tayo dito sa mundo. It is about Jesus Christ. It is about the gospel of Jesus Christ. No? In fact, the Bible is telling us, sa Isaiah 64:6, sabi niya, all of us become like one who is unclean, and all our righteousness acts are like filthy rags. Ibig sabihin, basahan. Anong ibig sabihin nito? Kahit gumawa ka ng mabuti, ituturing yun na basahan. Bakit? Kasi hindi yun ang magliligtas sa'yo. Ang magliligtas lang sa atin para pumunta tayo sa heaven, si Jesus Christ. That's why we never stop preaching Jesus Christ. Our ultimate goal is to make Jesus known to many. That's why we should go beyond. Kaya nga, ang gospel should be our motivation. Dapat alam natin ang ebanghelyo. Ang balitang dadalhin natin kung saan-saan ay John 14:6. Jesus answered, sabay-sabay, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mali ang sinasabi ng isang malaas at malaking religious leader na maraming paraan para pumunta sa heaven. Wrong. Hindi ako nakikipagtalo at nakikipag-argue madalas sa mga ganitong usapin when it comes to religion. But I will tell you the truth. Kahit maraming magalit sa akin, there is only one way to heaven. It is only through Jesus Christ. Kasi pag sinabi na maraming paraan ng pagpunta sa heaven, di binaliwala ang kamatayan ni Kristo. That is the gospel that we are preaching. Yun dapat ang maging motivation natin why we should love our neighbor and beyond. Higit pa doon sa sasabihin natin o gagawin natin is yung maging matapang tayo na ipaalam sa mundo na si Hesus Kristo ay Diyos. Can I hear an amen? Number 2, values, para tayo ay masabing nagmamahalan. Church is our family. I want you to watch this video that testifies on how the Lord moves into her life. Let's watch this. Hi Church! Ako po si Jessa May Ronquillo from Braveheart Young Couple Life Group. Kwento ko lang po yung buhay ko bago ko nakilala si Kristo. Yung magulang ko po kasi is hiwalay na. Bata pa lang ako, hiwalay na sila. Yung nanay ko, Muslim. Yung papa ko, Catholic. Yung lola ko, Methodist. So, lumaki ako na magulo, confused kung sino ba yung totoong Diyos.
Pero yung buhay din po namin noon, hindi kami naghihirap. Nakapagtapos ako ng pag-aaral hanggang sa nakapagtrabaho ako. Nabibili ko din yung gusto ko. Pero may kulang pa din eh. Alam mo yun, yung bakit okay naman yung buhay ko eh. May mga kaibigan ako, nakakagala kami, masaya. Pero pag uwi mo sa bahay, may kulang. Parang hindi totoo yung nararamdaman na joy. Kasi may void sa puso ko eh. So, na-confuse ako. Kasi okay naman yung buhay ko eh. Pero bakit ganito? Bakit hindi ako nakokontento? Until sinama ko ni Eloy sa church na last February 2023, sumama akong nagsimba dito sa Hope. During that time, medyo alanganin pa ako. Siguro tumagal akong nagsisimba ng hanggang October 2023. On and off yung pag-a-attend ko sa church. Tapos, hanggang sa hindi na ako nag-attend. Pero, hindi ako tinigilan ng mga leader. Nila pastor, nila Ate Chow Yen, na kamustahin. Di nila ako sinusukuan. Parang every week, nagchat-chat sila kung kamusta na ba ako, kung ano nang nangyayari sa akin. Pero di ko sila nire-replyan kasi dine-deny ko pa na ano ba tong mga to? Di ko naman kaano-ano pero grabing mag-care sa akin na gusto nila ako mapalapit lalo kay Lord. Pero ako tong may ayaw. Ako yung nagre-reject sa kanila. Ako yung kusang lumalayo. And then, bumalik ulit si Errol. Si Errol po kasi is seaman po. Nung pagkabalik niya, bigla akong parang may nag-speak sa akin na, "Uy, bumalik ka na nak, namimiss na kita." Parang ganun po. Tapos, yun, nag-start na ako ulit magsimba. Sumasama na rin po ako sa life group hanggang ngayon. Praise God. Nung nakakasama na po ako sa life group, continue akong nag-church. Natuto na din ako magbasa ng Bible, mag-devotion. Doon ko nakita yung totoong pagmamahal. Yung totoong pagmamahal na nanggagaling kay Lord. Doon nag-start mabago yung buhay ko. Doon nag-start ma-feel yung void na nawawala sa puso ko. Yung pagmamahal na yon nag-uumapaw na gusto ko din ma-share sa iba. Kaya nag-i-start na rin po tayong mag-outreach. Tapos, nag-i-start na rin ako makihalubilo sa iba na hindi naman talaga ako dati. Since alam ko na nga po yung totoong pagmamahal, gusto ko po yun i-share sa mga tao sa paligid ko. Especially po dun sa mga ka-work ko na ngayon nakakasama ko na rin po ngayon sa life group. Praise God. Nakakatuwa lang po at nakaka-bless na nakikita po sila na nakakakalala din kay Kristo. Na parehas na kami nagpupuri, parehas na kaming sumasamba kay God. Which is, I'm very thankful po sa mga tao na hindi sumuko sa akin. Kasi ngayon, nakakapag-share na rin ako ng labis-labis na pagmamahal ni Lord. Amen. This is my story, loving neighbors and beyond. Amazing, di ba? Thank God sa buhay ni Jessa. Alam niyo po to, napakataray din nito dati. No? Pero ngayon, ang dal-dal-dal na. So, church, this is not about Hope Church. It is not about pastor. Hindi yung patungkol sa amin. It is about the love of Jesus Christ. Alam niyo ho ba na patuloy tayong nagmamahal dahil sa pag-ibig na natanggap natin kay Kristo? And we wanted to share is to all of you. At sana tayo man, hindi natin to solohin sa buhay natin. No? Like for example, sa mga pictures na to. Ayan. Tingnan niyo mga pictures. Baka wala kayo. Next.
Next. Wala na. Okay. Madami pa yan. To know more about sa ginagawa natin, ito pong church natin, hindi lang siya normal na simbahan na relihiyoso. Pamilya po tayo dito. Mahal po namin lahat kayo. Mahal na mahal namin ang bawat isa. Hanggat kaya po natin, magmahalan tayo. Ang pag-ibig, mapapatunayan natin sa pagdarasal sa kapwa natin. Ang pag-ibig, mapapatunayan natin sa pagbibigay. Ang pag-ibig, yung handa kang makinig sa kapwa natin. And this church, the values that will move us to love neighbor, always remember that this church is a family. Naniniwala ba kayo na isa tayong pamilya? Okay. Kung tunay tayong pamilya, handa ba kayong magstay hanggang alas 10? Okay, I'm finishing. Okay, kasi ito yan mga kapatid. Alam nyo na yung example ko. Ito, pagsama-sama tayo bilang isang pamilya, as a family, kahit anong gawin ko, bali. O baka mahina lang ako, no? Ayaw talaga. Pero, if you choose to be alone, at ayaw mong maniwala na kailangan mo ng kasama sa buhay, ganito ka, Pag may problema, madali kang Pag may problema, nauubos ka hanggang sa ubos ka na. Church, mamaya pakiwalis. Okay. Are you getting my point? Unity is very important, and that's why we should remember that our church is our family members. Pamilya po tayo dito. Sabi sa Ecclesiastes, mas mabuti ang may kasama, sabay-sabay, kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama, kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa, dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkakatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, papaano ka mainitan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Amen? Kailangan po natin ng isa't isa. We should love one another. Lahat po tayo ay parte ng isang katawan. No? Tayo po ay magtutulungan. Because if we don't have a church family, we will never grow. Alam, naniniwala mo ba kayo doon? Hindi tayo lalagong spiritual kung mag-isa tayo. Okay, given the fact na lagi ko sinasabi, our spiritual growth is our own responsibility. Totoo yon, tama mali. But do you know that a large part of Christian growth is done in Christian community? Hello? Pakibasa nga ulit. 1, 2, 3, go. A large part of our Christian growth is done in Christian community. Amen. No? Kasi dito matetes yung tunay nating ugali. Tanungin ko kayo, pag mag-isa kayo, matetes nyo ba kung talagang faithful kayo? Matetes ba natin kung mahaba ang pasensya ninyo kung mag-isa kayo? Hindi. Pero dito sa church, natetes ba ang patience natin? Oo, kasi si pastor habang mag-preach. Pero kailangan kong makinig. No? Kaya gisingin yung katabi ninyo. Hindi pa simbang gabi. Alright? So, lastly, isang values na gusto nating i-share is people is our passion. Can you shout, people as our passion? People as our passion. God loves people. Mahal ng Diyos ang mga tao. And if we love God, kung mahal natin ng Diyos, dapat magmahal din tayo ng kapwa natin. Mahal niyo ba yung katabi niyo? 1 John chapter 4 verse 19 sabi niya, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman siya sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Amen? No, there is a command. This is not an option. This is not a suggestion. This is a command. Magmahalan po tayo. Always remember that God is love. And for us to love God, we must love one another. To know more about loving neighbors and beyond, balikan niyo po yung simula
day 1 hanggang day 7 nung FB live ko. Mas malalaman po natin kung ano ang ibig sabihin ng loving neighbors and beyond. Are you blessed?